Hanap po ba'y malupit na specs at performance ng motorsiklo? Meron dito sa Bristol, San Pablo. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get. Tara na mga ka-riders, busisiin natin itong bagong labas ng Bristol motorcycle. Sa mga ka-riders natin na naghahanap ng bagong labas ng Bristol AX180, nandito nga po sa Bristol, San Pablo. Dito pa lang po talaga merong main branch. So yun pong sub dealer sa Santa Rosa, alam ko sa Technopark meron daw po. Pagdating sa decals, wala siyang katulad. Maganda ang pagkaka-design. Meron siya itong lining na red. Ang ganda ng color combination ng white and red, diba? And then dito napaka-formal lang, maliit na model name na AX180. And then sa side profile, siyempre yung pong QJ Motors na kanyang brand. Under po yan ng Bristol Group of Companies ng mga motorsiklo. Dalawang kulay lang ang makikita natin sa decals, black and red. Okay, dito sa baba, meron din siyang AX na model. At nandito sa side profile po, ayan, AX180. And then yung kanilang pinaka moto, ayan, always forward. May emblem naman pala siya dito sa gitna. Ito, QJ Motors. And then yung pong brand na Bristol dito sa visor. At dito naman po sa front fender, ayan, black and white na color combination. At ito ang pinaka the best sa kanya mga riders. Pagdating sa specifications talaga, dito sa special features, hindi po siya tinipid. Meron po siyang traction control system. Ito po yung system na kumokontrol sa traction. Hindi, joke lang po ha. Bali, ang trabaho po nitong traction control system, isa po yung sensor na minomonitor yung wheel speed para sa safeness po natin yan. Dahil automatic po siyang nagre-reduce ng engine power or nag-a-apply siya ng brakes. Just in case po na mas bumilis yung ikot ng wheel sa rear kaysa sa front. And syempre kapag naka-TCS ka na, naka-dual channel ABS na rin po sa kanyang braking system. Kadalasan po, di ba, sa mga gantong scooter, single channel ABS lang, pero dito po talaga sinulit na ng Bristol AX180. Pareho na po may anti-lock braking system sa rear at front. Ang trabaho naman po niya, piniprevent niya mag-lock up yung ating mga wheels just in case po ng emergency or panic braking. Okay, dito po sa front brake, naka-single disc na merong single piston caliper and then ABS, telescopic fork na front suspension. Panalo pagdating sa kulay po ng wheels, di ba? Alloy na siya, tapos wala na siyang decals, basta pure red lang siya, kaya ang lakas ng dating. Then dito po sa front tire, meron po itong size na 100 by 80 by 14. And then CST brand po ang ginamit, tubeless na syempre. And then dito po sa rear tire, may size po na 120 by 70 by 14. And then naka-dual shock absorber na po dito sa rear suspension. Yun lang po, non-adjustable po siya mga ka-riders ha. And then siyempre naka-single disc din po, dual piston caliper dito sa rear brake na meron din pong anti-lock braking system. Sa forma wala nang question mga ka-riders, panalo talaga. Lalo pang nagpaangas itong kanyang winglet dito sa magkabilang side. Yun lang, medyo prone to mabali eh. So ingatan na lang natin ha. Ganda ng combination talaga ng red and black na kulay oh. And then sa lighting system, syempre, all LED na po yan. Wala na po tayong bulb na makikita rito. And then, ang angas din ng pwesto ng kanyang kilay na DRL, di ba? And then dito, tama lang ang pwesto ng turning signals. Buti hindi dito sa ilalim nilagay. Ayan, visible na visible sa mga makakasalubong natin.
And then split type headlight. Ayan, divided siya into 3. And then to, angas din, di ba? Winglet din. Kaya tumerno dito sa mga winglet niya. Then siyempre para sa kanyang identification. Andan po ang kanyang emblem na QJ Motor. And then under nga po ng Bristol Group of Companies na motorcycle. And then wala na po siyang kickstart mga riders. Meron din po siya ditong identification, QJ Motors, dito po sa LP box. Then yung crankcase po niya combined po na silver at black. Ayan, meron po siya ring brand dito na QJ Motor. And then of course meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. And then sa center stand, ayan, mataas naman. Average lang din po yung taba ng baka. Panalo rin po sa kanyang sporty muffler. Kita nyo, di ba? Wala na tayong i-upgrade. Sa head guard pa lang, panalo na. Ayan, combine po siya ng silver at black. Pero pareho po itong plastic. Hanggang dito po sa tip. Ayan, plastic din po itong naka-protection. Kaya no problem, hindi na tayo mapapaso. And then naka-laser print po yung brand ng QJ Motor dito sa kanyang exhaust pipes. Ayun nga po, sa elbow maganda yung pagkaka-curve niya, palalim. Kaya hindi tayo mapapadikit. And then naka-liquid cooled na cooling system. Of course, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, and then fuel injected sa fuel supply system. 175cc displacement with a maximum power of 17.4 horsepower at 8,500 RPM and 15.2 Nm of torque at 6,500 RPM. And then sa mga switches and button po, dito sa left side, ayan, high beam, low beam sign. At meron po siyang passing light dito sa harap mga riders. And then turning signals sa gitna, off. Then yung kanya pong busina or horn. And then dito po sa kabila, meron po siyang idling stop o yung stop and start system. Hazard lamp, may switch. And then electric starter push button. At ang maganda po dito, naka-TFT display na po sa kanyang instrument panel. Siyempre pure digital na po yan. Ganda po ng kulay niya, kita nyo. And then touchscreen na rin po yung kanyang panel. Yun lang mga riders, sa pagkantong gaganda ang panel mo, may engganyo ka laging tumingin. So, focus lang tayo sa ating pagdadrive mga riders. Huwag tayo masyadong yuko ng yuko pagtingin sa ating mga TFT display. Okay, dito po sa kanya ignition system, kita nyo naman, di ba? Naka-remote control na siya. Ayan, meron po siyang dalawang button dito, yung locator at saka yung on and off button. And then, bukod pa po yun, ayan, meron siyang kasamang stick key. So, in case na magka-problema tayo sa remote control, mag-lobat, mapapa-andar pa rin natin yung ating motorsiklo. Ayan, isasaksak lang po natin dito sa knob. May butas po dito na may takip. Kaya meron siyang ilaw na kulay blue. Then ignition, on and off. Then lock. So kung titignan po natin yung fuel tank niya, tatapat lang po natin sa open, then push natin. Ayan. Meron po itong 11 liters na fuel tank capacity mga riders, and then uma-average po siya ng 35 to 40 kilometers per 1 liter. Siyempre sa fuel consumption na yon, depende pa rin po sa klase na pagpapatakbo natin. Kung tayo po ay masyadong galit sa silinyador, asahan natin lalakas pa po yan sa bigat natin at sa klase ng kalsada natin dinadaanan. And then expect na natin sa top speed, pumapalo po ito ng 130 to 140 kilometers per hour. And then dalawa rin po ang kanyang charging port, isa pong USB type ready at saka type C. Malalim din po itong packet. And then check naman po natin yung upuan. Ayan, tanggalin muna natin itong plastic ha. Okay, dito po sa upuan, hindi po siya camelback type seat, pero okay na rin kasi ang lalim ng tabas ng kanyang foam. Kita nyo dito, may stopper na rin. Nakatatak po yung QJ Motors. Naka single stitch po siya dito, na kulay gray. And then, average lang din naman po yung lambot ng kanyang foam. Yun lang, parang sa Aerox malapad siya, di ba mga riders? Kaya medyo matitiyad tayo yung mga kinapos sa height. And then doon po sa research natin, ang bineclear lang nilang kayang ipit dito ay half-face helmet. Pero kanina nga po, nung sinubukan natin, pumasok yung ating helmet. So siguro patanggal muna natin yung battery para makita natin kung talaga ba magpipit ang full face helmet. Okay yan, tetest na natin ha, kung magkasakto ba itong ating dalang full face helmet. Okay, baliktad. Ayan, pasok siya eh. Pero tignan natin kung magsasara. Ayan, yun lang, nakaangat mga riders. So, hindi po talaga pwede ang full face helmet. Half face lang po talaga. Kahit size medium po siya, hindi siya magsasara. So, ihanap natin ang pwesto baka sakali ha. Kung pabaliktad.
tingin ko hindi rin. Masyado siyang mataas. Yan, subukan naman natin dito ha. Oh, hindi rin po. Kadalasan ginagawa po pag hindi mag-fit ang helmet sa U-box, naglalagay tayo ng top box, diba? Pero para sa akin, parang hindi babagay po dito may top box dahil sa sporty looks niya talaga, diba? Siguro kung adventure yung pwede nating lagyan ng top box. So kung iniisip niyo po na mabigat itong AX180, nasa 127 kilos lang po ang kanyang curb weight at meron po siyang 780mm na seat height. And then 145mm naman po sa ground clearance. Okay, naka-side stand na po, saktong-sakto na. No problem. Hindi siya mabubuwal. Pero syempre, mag-center stand po tayo pag magpapark tayo lalo. So dito naman po sa AX180 yan, tatry natin na tayo po ay 5'8". And obviously, dahil malapad po yung kanyang upuan, medyo natitiyad tayo kahit 5'8 na po tayo. Pero pwede naman po tayong lumapat ang dalawang pa. Forward lang tayong ganyan. Ayan. Yun nga lang, medyo awkward dyan. Lapit masyado sa panel eh. Mahaba yung kanyang floorboard mga riders. Ayan. Yun nga lang, walang extension ha. Ayan, sakto yung size 9 natin na paa. And then, tama-tama lang yung length ng kanyang manibela. Hindi siya masyado mahaba. So sa turning radius, sakto 1 inch na allowance or clearance sa ating hita. Ayan, magkabila. Okay, check natin yung kanyang rear suspension ha. So average lang siya mga riders. Siguro pag malulubak tayo, matetest natin ito. Pero okay lang dahil malambot naman po yung foam ng kanyang upuan. Kaya kahit hindi siya ganun kalambot sa suspension, saktong-sakto na lang. And then sa front brake po na naka-disc, ayan, soft lang pero malakas ang preno po. Half brush lang, kagat na siya. At dito naman po sa rear brake, syempre naka-disc din. Ayun. Almost equal po sila ng braking power. Ayan, kumakapit oh. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Para sa updated price po ng Bristol AX180 ngayong October 18, 2025 dito po sa San Pablo, Bristol, ang suggested retail price po niya ay nasa 159,900. Pero syempre, cash price po natin kukunin. Malaki po ang discount. Nasa 129,900 pesos to almost 130,000 po siya. Hindi na sila nagkakalayo ng presyo ng Aerox version 3, di ba? Sa down payment naman po, 7,500 pesos. And then sa installment po, 36 months, 7,717. Sa 24 months naman po, 9,605. At sa 12 months po or isang taon, 15,132 pesos month. At dito nga po, tumatanggap sila ng cash payment at saka credit card. Kasama na po doon, syempre, yung LTO registration. Meron din po silang freebies na cup, eco bag, keychain, 3 litrong gasolina, saka 2 years warranty mga ka-rider.
So kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-visit or mag-message kayo sa kanilang Facebook account na Bristol San Pablo. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.